Wala po tayong ipapatupad, sir, na SOPO po at yan naman po ay dati na nating ginagawa dahil records will indicate na kapag nagdedeklara po tayo ng mga SOPO po ay yun din naman po yung mga pagkakataon na sinasamantala din po ng mga communist terrorist groups para magsagawa po ng kanilang mga atrocities and ambuscades. Philippine National Police hindi magdedeklara ng suspension of police operation o SOPO ngayong holiday season. Antingin namin anytime this week may chance na makakauwi na siya, pero depende yan sa usapan namin mamayang gabi o bukas. Mga kinatawan ng Pilipinas aalis mamaya patungong Indonesia upang isapinal ang kasunduan sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. So we are still talking about it and trying to find a way. 10 bilyong pisong tinapyas sa pondo ng Department of Education sa susunod na taon. Hahanapan ng paraan na maibalik ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 13 bayan at syudad sa Negros Island binabantayan sa posibleng lahar flow. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Tila nalalapit na ang pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso. Mamayang gabi, nakatakda ng umalis sa mga kinatawan ng Pilipinas patungong Indonesia upang isapinal ang kasunduan para sa pag-uwi ng Filipina Death Row inmate. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Confirm na nasa Jakarta na siya today. Tapos in the next few days, malaki ang tsansa na mauuwi na siya. Nasasabik na sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Si Veloso ay inilipat na mula sa Yogyakarta Prison Facility papunta sa Jakarta, Indonesia kahapon upang simulan na ang proseso para sa pagbabalik niya sa bansa. Ayon sa corrections officer na siyang in charge sa transfer ng Filipina Death Row inmate, hindi na magtatagal ang proseso para sa turnover ni Veloso. Kalau untuk kembali ke Manila akan dilakukan kapan, Pak? Mudah-mudahan secepat mungkin. Secepat mungkin kalau urusan administrasi dan kelengkapan dokumennya selesai. Mungkin dalam. Sinabi naman ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na malaki ang posibilidad na makauuwi na ito ng Pilipinas sa mga susunod na araw. Nakatakda ng umalis mamayang gabi ang mga kinatawan ng Pilipinas na magmumula sa DFA, National Bureau of Investigation at Bureau of Corrections upang isapinal ang kasunduan ng pagpapauwi kay Veloso. Antingin namin anytime this week may chance na makakauwi na siya, pero depende yan sa usapan namin mamayang gabi o bukas. Magkahalong lungkot at saya naman ang nararamdaman ng mga nakasama ni Mary Jane sa Yogyakarta Women's Penitentiary sa loob ng mahabang panahon. Ngunit alam nila na ito ang araw na pinakahihintay ng Filipina detainee. Kalau sebagai pribadi, Mary Jane cukup baik ya. Mampu berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya dan mampu menjadi motivasi buat teman-temannya. Ya pasti ya kehilangan, bukan hanya teman-teman, kami juga kehilangan gitu. Karena teman-teman apalagi mungkin lebih lama dari saya, jadi merasakan rasanya seperti apa gitu. Tapi karena ini untuk kebaikan ya kita semua harus ikhlaskan. Kahapon nakatakda sanang magtungo sa Indonesia ang mga magulang at anak ni Mary Jane para bisitahin siya. Ngunit inabisuhan muna sila ng DFA na wag nang tumuloy. Sa ngayon, maghihintay na lang sila ng pagbabalik nito sa bansa at umaasa silang mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makakausap natin ngayong hapon ang ama ni Mary Jane Veloso na si Ginoong Cesar Veloso.
Magandang hapon po, Ginoong Cesar. Magandang hapon din po. Ginoong Cesar, kumusta po kayo ngayon na halos abot kamay na ang pagbabalik sa bansa ni Mary Jane? Opo. Masayang-masaya po kami, pati yung dalawa niyang anak. At ito na nga po, hindi na kami nakakatulog. Sana po makita namin ang aming anak na si Mary Jane Veloso. Ginoong Cesar, kailan niyo po huling nakausap si Mary Jane at ano po ang napag-usapan niyo? Nung huling kausap po namin siya nung 19 po, pinaabot po sa amin na tuloy na po yung pagdalaw namin sa kanya ng 15 to 19. Yun lang po napag-usapan namin. Sabi ko, sige anak, at pupunta kami dyan. Ginoong Cesar, Ginoong Cesar, may mga ulat po kasi na maaaring pauwiin na si Mary Jane sa bansa ngayong Miyerkules po, December 18. Kung ito po ba ay matuloy, saan po ito dederecho? Nabigyan na po ba ng go signal na sa bahay ninyo dederecho si Mary Jane? Wala pa pong kaming alam. Wala pa pong sinasabi ng DFC sa amin kung saan po ididiretso si Mary Jane. At Ginoong Veloso, kayo po ay nagpadala ng sulat sa ating Pangulo nitong mga nakaraang araw. Mayroon na po ba kayong natanggap na tugon mula sa Malacanang? Wala pa po. Kung sakali po, tatay, na matuloy na very soon or this week ang pag-uwi ni Mary Jane, ano-ano naman po ang mga paghahandang ginagawa ng inyong pamilya? Pinaghahanda namin salubungin at yakapin at pinaghahandain din namin yung paborito niyang ulam na adobong baboy. Mukhang masarap po yan. At kasama po natin ngayon ang aking may tatanong ka ba? Yun din, sana iyo tatanong. Pagkain sa kanila. Oo. Pero hindi gusto ko rin kasi itanong, dahil wala pang tugon ng Pangulo tulad ng sinabi ninyo, Ginoong Cesar, ay meron po ba kayong mga susunod na hakbang na gagawin? Magsusulat po ba ulit kayo sa ating Pangulo? Ano po ang inyong mga binabalak na susunod na hakbang para po makamit na yung hinihinging executive clemency para kay Mary Jane Veloso? Siguro po, baka sakaling susulat pa po kami, kundi makikiusap na lang kami sa kanya na pardonan na at bigyan na ng clemency yung ating anak para itong Pasko na ito masayang-masaya kami, sama-sama kami, kumpleto na po kami. Ito na po yung pagkakataon na ibigay ng ating mahal na Pangulo na pamasko na namin ang ating anak na si Mary Jane Veloso. At bago ko po kayo pakawalan, Ginoong Cesar, bibigay ko po itong pagkakataon na ito para magbigay ng mensahe para kay Mary Jane Veloso, pati na rin po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Go ahead po. Ako po talagang gustong-gusto ko na pong makita ang ating anak, mayakap, mahalikan. Talaga pong yung aking anak na yan mabait, kaya gustong-gusto ko na po siyang makita at mayakap. At nananawagan din ako sa ating mahal na Pangulo na sana po kapag napaglapag ang aking anak na dito sa ating bansa, na sana po ibigyan na siya ng clemency kaagad para makasama na namin po itong Pasko na ito. Sige po, maraming salamat po Tatay Cesar Veloso. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo at magandang gabi po. Hindi magdedeklara ng suspension of police operation o SOPO ang Philippine National Police ngayong holiday season. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, sinasamantala lamang ng mga rebelde ang SOPO para maglunsad ng kanilang mga pag-atake laban sa pwersa ng gobyerno. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
history will tell us na kapag nag-declare po ng SOPO and SOCO po ang security forces, ay yun din po yung ginagamit na opportunity ng mga communist terrorist groups and even yung mga local terrorist groups para mag-initiate ng kanilang mga ambuscades, harassments, and retaliatory attacks. Nakataas na sa heightened alert status ang pambansang pulisya simula pa noong December 15. Dinagdagan na rin ang pwersa ng Philippine National Police na i-deploy sa buong bansa para sa seguridad ng holiday season. Mula sa 41,000 pulis, ginawa na itong 47,000 simula kaninang umaga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala naman silang nabamonitor na seryosong banta sa seguridad ng holiday season. Subalit, kailangan nilang mag-deploy ng sapat na bilang ng mga tauhan sa mga matataong lugar para masiguro ang seguridad. Mini-maintain pa rin po natin yung ating aggressive security measures to make sure na hindi po tayo malulusutan. At syempre, we are continuously coordinating with other law enforcement agencies to make sure kung may mga namomonitor po sila. At on the part of the PNP ay sama-sama po nating i-validate to at mag-initiate po ng appropriate security measures and sisiguraduhin natin na magiging ligtas at payapa po itong mahaba nating holiday season. Sinabi rin ng General na hindi magdedeklara ang PNP ng Suspension of Police Operation o SOPO upang hindi ito masamantala ng mga rebelde. Wala po tayong ipapatupad, sir, na SOPO po at yan naman po ay dati na nating ginagawa dahil records will indicate na kapag nagdedeklara po tayo ng mga SOPO po ay yun din naman po yung mga pagkakataon na sinasamantala din po ng mga communist terrorist groups para magsagawa po ng kanilang mga atrocities and ambuscades. Kaya dahil papalapit po yung kanilang anibersaryo ay pinapaigting po natin yung ating seguridad, lalong-lalo na po doon sa mga isolated and mga vulnerable police stations po natin. Kaya naman, nakahandaan niya ang pambansang pulisya sa posibleng paglulunsad ng pag-atake ng Communist Party of the Philippines sa anibersaryo ng grupo sa December 26. Yan din po yung ating pinaghahandaan in terms of intensifying our security measures, particularly doon sa mga isolated and vulnerable police station at far-flung areas to make sure na hindi po sila mabibiktima po ng mga harassment and ambuscades dahil usually yan po yung mga tinatarget po ng CTGs, especially now po na sunod-sunod po yung pagkakahuli po natin ng matataas na leader po ng mga miyembro po ng communist terrorist group. So we are anticipating na may mga retaliatory attacks po ang gagawin nila sa atin at hindi lang sa PNP pati na rin po sa ating Armed Forces of the Philippines. Kaya pagtutulungan po bantayan ng inyong pambansang pulisya at Armed Forces of the Philippines yung ating pong mga far-flung situated po yung mga police stations po. Samantala, aminado rin ang PNP na nananatiling hamon ang mabigat na trapiko sa Metro Manila ngayong holiday season. Kaya naman, pinagtutulungan na ng PNP, Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan ang pagsasaayos ng traffic sa mga kalsada. PNP po ay katuwang po ng mga LGUs at siyempre dito sa Metro Manila yung MMD ay para ma-manage po at makontrol somehow yung daloy po ng traffic po at pati na rin po doon sa mga accidents ay tumutulong po tayo. So paalala po natin sa ating mga kababayan na magbabiyahe po gamit yung kanilang mga sariling sasakyan na siguraduhin po na nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan para hindi po sila maaksidente at maka-aksidente. Paalala ng PNP sa publiko, magbaon ng mahabang pasensya at iwasan ang init ng ulo sa pagmamaneho upang hindi madisgrasya at makadisgrasya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikiusap ang Philippine National Police sa mga kongresista at senador na igalang ang mga pulis na dumadalo sa kanilang mga pagdinig. Ito ang panawagan ng PNP matapos makatanggap ng mga komentaryo na tila nababastos ang ilang resource persons sa hearing. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, marapat lang napakitaan ng respeto ang kanilang mga tauhan gaya ng ipinapakita nilang respeto sa mga mambabatas. Yung kanilang pag-cite in contempt po ng ating mga pulis is within their ambit of authority at re-respeto po natin yan. Bagamat we have some
we are hearing some comments with respect doon sa nagiging pagtrato po ng mga pulis natin sa mga hearings po na ito, ay just the same, we appeal to our representatives and senators to give also na due courtesy sa ating mga kapulisan, because the fact that they are appearing before their forum po yun ay nagsisignify na nire-respeto at kinikilala po natin yung kanilang kakapatan na magsagawa po ng ganitong mga hearing po. But just the same, we will give our full cooperation po sa mga hearings po na nasabi. Kinumpirma ni House Quadruple Committee o Quadcom Overall Chairperson, Representative Robert Ace Barbers, na nakadetene na sa Kamara si dati Mandaluyong Police Chief, Police Colonel Hector Grijaldo, mula pa noong December 14. Ito ay matapos siyang patawan ng contempt order ng 4 House panels dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig kaugnay ng extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Ayon kay Congressman Barbers, ipinatupad ang contempt at detention order laban kay Police Colonel Grijaldo habang nasa isang health facility ito sa Pasig City matapos ang operasyon sa Balikat. Sa Kamara na magpapalipas ng December holiday si Police Colonel Grijaldo. Sabi ng mga doctors niya, pwede naman ambulatory siya, pwede na siyang lumabas, pwede siyang maglakad. There's no reason for him to stay in the hospital. So, ang ginawa natin ay in-implement natin yung arrest order sa kanya. October 28 nang ipahayag ni Grijaldo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na kinausap umano siya ni Quadcom Co-Chairperson Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante at inutusang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Bagay na itinanggi ng mga kongresista. Ipinagtanggol ng ilang kongresista ang bawas na pondo para sa 2025 ng Department of Education at Philippine Health Insurance Corporation. Bunso dumano ito ng low utilization rate ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi naman po porke bumaba hindi na po priority. It is one of the priorities and it's one of the big priorities of this administration. Meron lang po mga programa na kailangan nating i-reassess. Mababang utilization rates sa nakalaang pondo para sa computerization program ng Department of Education o DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon ng Bicameral Conference Committee na alisin ang 10 billion pesos na alokasyon para sa 2025 computerization budget ng kagawaran. Nagbigay naman ng pahayag si Education Secretary Sani Angara laban sa naturang budget cut. Ayon sa kalihim, baliktad ito sa nakagawian ng Kongreso sa mga nakalipas na taon kung saan dinadagdagan pa ang pondo para sa edukasyon. Subalit giit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, House Assistant Majority Leader at miyembro rin ng Bicameral Conference Committee na nag-aproba sa final version ng 2025 national budget. Dapat ayusin muna ng DepEd ang mga hamong kinakaharap nito. Hindi rin anya dapat ikumpara ang utilization rates ng DepEd at Department of Public Works and Highways o DPWH. I think magandang napapanahon na ayusin muna ng DepEd yung mga kung anumang mga challenges ang meron, especially in the utilization. The reasons for the inefficiencies in DPWH and DepEd cannot be you can't compare apples to oranges, no. Sa DPWH, for example, a significant amount of the reasons bakit nagkakaroon ng inefficiencies is brought about, of course, by the weather. Mula sa 748.6 billion pesos na halaga ng pondo ng DepEd sa General Appropriations Bill, naging 737.08 billion pesos ito sa BICAM-approved 2025 national budget. Tinatayang nasa 11.57 billion pesos ang budget cut.
Ang Department of Public Works and Highways o DPWH naman mula 825.11 billion pesos sa General Appropriations Bill naging 1.11 trillion pesos sa inaprubahang bersyon ng Bicameral Conference Committee. Giit ni Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun, House Assistant Majority Leader, kung susumahin ang budget allocation para sa edukasyon, pinakamataas pa rin ito sa pambansang pondo. Pag pinagsama-sama mo kasi yung budget ng education, Department of Education, CHED, SUCs, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, Kaugnay naman ang pagtatanggal ng 74.4 billion pesos na halaga ng government subsidy sa 2025 budget ng Philippine Health Insurance Corporation, sinabi ni Asidre na ito ay bunsod din ng low utilization rate ng state health insurer. Maraming kailangan i-improve ang PhilHealth. Ganito lang ho yun. Kung nakikita mo yung binigay mo dati ay hindi pa nagagamit, bakit mo dadagdagan para lang ma-exacerbate yung efficiency na meron yung isang agency? May pondo ang PhilHealth na hindi nagagamit. Samantala, dumepensa naman si Congressman Asidre sa 17 bilyong pisong halaga ng dagdag na pondo para sa House of Representatives. Paraan niya ito sa pagsaayos ng mga pasilidad ng Kamara. If I'm not mistaken, a significant part of that increase in the budget of the House goes to really improvements in our infrastructure. It's an ever-growing House in terms not only of membership but also in terms of capacities and activities. Dagdag pa nito, hindi lang ang Kamara ang nadagdagan ng pondo, kundi maging ang Senado nagpapatayo rin ng kanilang sariling gusali. Kailangan munang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Bill upang tuluyang maisabatas. Nanawagan naman ang Makabayan Bloc lawmakers sa liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso na i-reconvene ang Bicameral Conference Committee at ibalik ang tinanggal na pondo para sa social services at alisin ang sinasabi nitong pork barrel allotments sa infrastructure projects. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin sa pagtapya sa pondo ng Department of Education at ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa gitna ng mga isyong ito, pipilitin ni Pangulong Marcos na malagdaan ang 2025 proposed budget bago mag-December 25. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I think it is contrary to all our policy directions. When we talk about the STEM development of our educational sector, and then to the continuing development, because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. Hinahanapan na ng paraan na maibalik ang tinapyas na 10 billion pesos sa computerization program ng Department of Education o DepEd para sa taon 2025. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang ambush interview sa Malacanang kaugnay ng issue sa budget ng DepEd. Ayon kay Pangulong Marcos, kung maaari ay ayaw niyang mag-veto o hindi aprubahan ng isang partikular na probisyon o nakasaad sa panukalang budget. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. So we are still talking about it and trying to find a way. Ipapaubayan ng Pangulo sa Bicameral Conference Committee at dalawang leader ng kapulungan ng Kongreso ang paraan kung papaano ibabalik ang nasabing panukalang pondo ng DepEd. Ukol naman sa tinanggal na state subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ayon kay PBBM, may sapat ng reserbang pondo ang state insurer na sapat para sa kanilang operasyon. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will hook lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Ang problema ayon kay Pangulong Marcos ay hindi ang budget kundi ang sistema sa PhilHealth.
Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw, yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magkiklaim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. Pagtitiyak pa ng Pangulo, bubusisiin niya mabuti ang budget na nakalaan sa infrastructure projects. At bago mag-December 25, ay pipilitin niya malagdaan ang 2025 General Appropriations Bill. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng mga mamamahayag na kanyang mga nakakasama sa iba't ibang aktibidad. Ayon sa Pangulo, instrumento ang media upang maihatid sa publiko ang mga ginagawa ng gobyerno. Mahalaga rin para kay PBBM na madinig ang mga pagpuna sa ginagawa ng kanyang administrasyon. Bilang bahagi naman ng ilang pagbabago ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag, ayon sa Pangulo, mas magiging bukas siya sa pagsagot sa mga issue ng bayan. I think from now on, I really would like to maybe, let's start in the new year. We'll try to make things less structured and I'll make myself more accessible to you. Dismayado si Senador Amy Marcos sa nabawasang pondo ng ilang lehitimong proyekto para lang sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kaya nananawagan siya sa kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan at reviewin mabuti ang 2025 budget bago lagdaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Tutol si Senador Amy Marcos sa mga pagbabago sa alokasyon ng pondo sa ilang proyekto o programa na nakapaloob sa panukalang budget para sa susunod na taon. Ayon sa mambabatas, nagkagulatan na lang sa naging dagdag bawas sa report na inilabas ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 budget. Kabilang na dito ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na wala sa inaprubahan ng palasyo ngunit naidagdag ng dumaan ng panukala sa House of Representatives. Naialis ito ng maipasa sa Senado dahil sa hindi malinaw na proseso ng pamamahagi nito ngunit naibalik ulit sa BICAM na umaabot pa sa 26 billion pesos ang inilaang pondo. Habang sentimiento naman ng presidential sister ang mga nabawasan ng budget at iba pang lehitimong programa. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. Ilan pa sa mga napuna ng mga senador ang pagbabawas ng 12 billion pesos na budget ng Department of Education o DepEd. Inaprubahan ng BICAM ang 737 billion pesos na budget ng DepEd na dapat ay may pinakamataas na pondo alinsunod sa batas. Ngunit mas malaki pa ang naibigay sa Department of Public Works and Highways o DPWH na umaabot pa ng mahigit 1.1 trillion pesos. Paliwanag ni Senador Marcos, kaya pa namang maisaayos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng BICAM report at maibaba sa Kongreso. Hindi pa naman niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga ayusin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ng lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao.
Bunsod dito, nais ipaabot ni Senador Amy sa kanyang kapatid ang pagkabahala nito sa panukalang pondo. Nananawagan ako sa aking kapatid, ng ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya ng tao. Dagdag mensahe pa ng senador sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos na ayaw niya itong mapahamak at mabigo sa kanyang pamamahala. Dapat anya'y mag-ingat sila sa mga inaakala nilang mapagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakararami at nangangailangan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinatitiyak ng Commission on Elections o COMELEC sa mga ahensya na nagpapatupad ng pamamahagi ng ayuda na hindi ito magagamit sa pakinabang sa politika. Ito ang reaksyon ng COMELEC sa mga lumalabas na issue na baka ubusin ang pamamahagi ng ayuda tulad ng AKAP sa panahon ng eleksyon upang makuha ang pabor ng mga botante. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang gabi, Dante. Ano bang partikular ang isa sa pinag-uugatan niyang bagong paalala at babala ng poll body? Magandang gabi, June. Nag-raise kasi ng concern itong si dating presidential spokesperson Secretary Harry Roque. Ito ngayon sa mainit na usapin ng ayuda sa kapusang kita program o itong tinatawag nating AKAP, kung saan ito ay hindi nga sinuportahan partikular ng presidential sister na si Senator Amy Marcos dyan sa Senado. Pero pagdating sa bicameral conference para doon sa batas na isusumite na ng Kongreso sa ating Pangulo, ay nagkaroon na nga ng pondo ang programang ito. Sabi ni Roque ay uubusin daw ng, sabi ni ating presidential spokesperson Harry Roque, nagagamitin anya ng mga politiko ang mga ayuda ng gobyerno tulad ng ayuda sa kapusang kita o AKAP. Uubusin anya ito sa pamamahagi sa panahon ng eleksyon para sa politikal na pakinabang. Samantakin nyo, yung 83 million kada congressman na 200 million kada senatong, pwede nilang ipamigay sa panahon ng eleksyon, maski election period na, at hindi sila mapaparusahan for an election offense. Paliwanag ni Roque, hindi naman daw ito bawal yung pamimigay sa election period, kaya gagamitin anya ito sa pamimili ng boto. Lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang, ubos na yan. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari, institutional vote buying. Ayon naman kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat siguraduhin ng mga ahensya ng pamahalaan na magpapatupad ng pamimigay ng ayuda na hindi ito magagamit sa politika. May babalaan niya ang COMELEC sa mga binigyan nila ng exemption sa distribusyon ng tulong sa panahon ng halalan. Pero tiniyak ng COMELEC na hindi naman sila ang magiging dahilan para hindi maipamimigay ang ayuda na dapat matatanggap ng mga mahihirap nating kababayan. Kabilang sa nabigyan na ng exemption ng COMELEC ay ang Department of Labor and Employment o DOLE. Dapat ang kabilang sa naging kondisyon ng COMELEC, dapat ang pamamahagi o pagpapatupad ng mga programa na nabanggit doon sa hinihingi ng DOLE ay hindi makakaapekto sa isasagawang halalan sa May 12, 2025. June, isa nga sa naging babala ng COMELEC dito sa pamamahagi ng ayuda kapag sino man ang lalabag dito
ay maaari nga nilang sampahan ng kaukulang kasong kriminal sa ilalim ng umiiral na mga batas na may kaugnayan sa halalan. At kabilang nga doon sa nakasaad sa kanilang COMELEC Resolution 11062 na maaaring ang isang tao ay makulong ng 1 hanggang 6 na taon at maaari din siyang tuluyan ng madiskwalipika sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno o pagtakbo sa panahon ng halalan. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Oo, Dante, para mas malinaw lang, paano ba pwedeng makapasok yung mga politiko dito sa mga ayuda na ito na lihitimo naman talagang ayuda? Bawa, tupad, di ba? Pagka walang trabaho, tatawagin yung mga walang trabaho, magwawalis sa kalsada, maglilinis sa komunidad, babayaran ng gobyerno. Di ba ganon? Paano yun na mapapatunayan na nakialam ang isang politiko? Yun ang sinasabi ng COMELEC, no, specific ang sa ilalim ng kanilang resolusyon, kabilang sa kanilang ipinagbabawal na kapag ka namigay halimbawa ng ayuda, panahon naman ng eleksyon, ay hindi pwedeng nandoon makikita yung kandidato, maging yung kanyang asawa, anak, dahil maaari itong makaka-impluensya nga doon sa kanyang kandidatura. Nang sinasabi nga ni Attorney Roque dito na kapag mayroon na raw kasing parang sistematikong gagawin itong institutionalized na pamamahagi na gagawin itong mga politiko na doon sa kanyang binanggit na kunwari mamamahagi ng malaking bulto ng pera sa loob ng election period dahil hindi naman bawal ay bagamat hindi niya sinasabi, halimbawa ng isang kandidatong iboto siya, pero parang nakikita nga na magkakaroon ngayon ng utang na loob itong mga tao doon sa sino mang kandidato na maaaring ma-involve doon sa sinasabi nga niyang pamamahagi. O halimbawa, sa isang distrito, kung sino ang nakakasakop dyan, galing kay congressman ganito, yung maaaring ma-attribute kasi sa kanya June yung pera, ang pamamahagi. Pero ang nilinaw nga dito ni Attorney Roque na dapat yung pera naman kahit saan man yan galing, social services, AKAP o iba pang mga programang ipinatutupad ng gobyerno sa pamamahagi ng ayuda, ay hindi naman yan galing partikular sa isang kandidato, kundi yan ay buwis ng sambayan ng Pilipino. June. Sige. Medyo medyo dapat anuhin pa natin yan, Dante, kasi medyo talagang hirap i-distingue na kung paano ma-involve yung isang politiko. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ang live mula sa Maynila. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, June, daan-daang tao ang pinangambahang nasawi sa bayo ng hampasin ng Cyclone Chido ang French territory. Wasak ang mga komunidad, lalo na ang mga may hirap sa pansamantalang mga tirahan dahil sa malalakas na hangin. Patuloy ang paghahanap ng mga rescue teams, ngunit nahirapan sila dahil sa mga nasirang infrastruktura at kalsadang hindi madaanan. Nahihirapan ang mga residente sa kakulangan ng pagkain at tubig. Ayon kay French President Emmanuel Macron, makakatutok ang bansa sa pagtulong sa mga apektadong mamamayan. Nagkaroon din ng pinsala ang cyclone sa Mozambique na nagdulot ng pagbaha at pagkasira ng mga bahay. Nakipag-ugnayan na ang Estados Unidos sa Syrian rebel group na Hayat Tahrir al-Sham o HTS. Ito ay bilang bahagi ng mga pagsisikap na suportahan ang pagbabago sa pamahalaan ng Syria. Ito ang balita ni Klein Sinka. We've been in contact with HTS and with other parties, and we've also shared the principles that I just laid out for our ongoing support, principles again that have now been adopted by countries throughout the region and well beyond, and we've communicated those. Nagbahagi ng kanilang prinsipyo ang Estados Unidos para sa patuloy na pagbibigay ng tulong at suporta sa Syria.
Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken, nakipag-ugnayan sila sa Syrian rebel group na Hayat Tahrir al-Sham o HTS matapos magtagumpay ang grupo sa pagpapabagsak kay dating Syrian President Bashar al-Assad. Ang HTS ay kasalukuyang nag-aayos ng plano upang magtatag ng bagong pamahalaan sa Syria. Sa isang joint statement mula sa US, Turkey, European Union at Arab countries, nanawagan sila ng mapayapang pamumuno sa Syria. Ipinunto rin ang paggalang sa karapatan ng kababaihan at mga minorya at ang pagpapalakas ng hakbang upang pigilan ang muling pag-uspong ng teroristang grupo. Ayon kay Blinken, ang paglipat sa pamumuno ng Syria ay dapat Syrian-led at Syrian-owned. Kailangan din itong magbunga ng inklusibo at hindi relihiyosong pamahalaan. Our message to the Syrian people is this: we want them to succeed, and we're prepared to help them do so. Dagdag pa ni Blinken, nakatuto ang Administrasyong Biden sa paghahanap at pagpapauwi sa Amerikanong mamahayag na si Austin Tice na nawala sa Damascus noong 2022. Samantala, nagpapatuloy ang pangamba ng Israel sa mga extremist groups, kaya naglunsad ito ng airstrikes sa mga Syrian weapon depots at air defenses ngayong linggo, ayon sa Syrian Observatory for Human Rights. Clyde Sinca, UNTV News sa Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bumalik ang mga residente ng Qusair, Syria matapos umalis ang Hezbollah na tumulong kay Bashar al-Assad na sakupin ang lungsod. Marami sa mga bahay ng mga residente ang nawasak na matapos ang mga taon na pamamahala ng Lebanese Armed Group. Muling inaayos ng mga residente ang kanilang kabuhayan matapos ang dekadang okupasyon. Iniwan ng Hezbollah ang lungsod nang bumagsak si Assad noong December 8 at patuloy ang mga airstrike ng Israel sa lugar upang pigilan ang presensya ng Hezbollah at Iran. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jet De Ocampo. Magandang gabi. Isang decommissioned trainer aircraft ang ibinigay ng Philippine Air Force sa isang barangay sa Pasay City. Layo nitong magsilbing marker ng lugar kung saan nagsimula ang hukbong panghimpapawid ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. A part of the history of the Philippine Air Force kasi gusto nating maramdaman nila kung gaano kahalaga ang Philippine Air Force. Makikita na ngayon sa Mency Park Ground, Andrews Avenue, Barangay 183, Zone 20, Villamor, Pasay City, ang isang S-211 Marquette aircraft. Ito ay tanda ng pagbibigay pugay sa makasaysayang nickel spill sa lugar na itinayo noong 1919 na ngayon ay Villamor Air Base, ang lugar kung saan nagsimula ang Philippine Air Force. Kahapon December 15, pinangunahan ni Lieutenant General Stephen Pareño, Commanding General ng Philippine Air Force, ang official turnover sa Barangay 183 ng nasabing aircraft. Ayon sa Philippine Air Force, nagpapakita ito ng kanilang dedikasyon sa pangangalaga ng kasaysayan ng aviation sa bansa. Ang S-211 aircraft na ito ay magsisilbing simbolo ng dedikasyon ng Philippine Air Force sa pangangalaga sa airspace ng bansa at inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon na nagpapakita ng matibay na ugnayan ng Philippine Air Force at ng komunidad. Gusto natin yung mga kabataan, ma-inspire din sila pag nakikita nila yung mga aircraft natin, ma-appreciate nila kung ano yung halaga ng Philippine Air Force natin, not only in the past but also in the present and in the future. Bukod sa Pasay, napagkalooban na rin ng decommissioned aircraft sa mga nakalipas na taon ang Pasig, Iloilo at Tagaytay. So, there are certain kasi decommissioned aircraft in the Air Force that are still worthy to be museum pieces or historical pieces. So, whenever we get requests from communities, we donate such aircraft para naman magkaroon ng sense of history yung mga communities natin. Ang decommissioned S-211 na may tail number 814 ay nakuha ng Philippine Air Force noong 1994. Ginamit ito ng 5th Fighter Wing. Malaki ang naging pakinabang nito sa training ng mga piloto, maritime patrol at operasyon laban sa insurgency.
And then during the years 2008 to 2014, it was used also for surface strike operations against lawless elements in Mindanao. Actually, ginamit siya during 2008 to 2009 for operations, one of our operations against insurgents. Kasi capable itong aircraft na to deliver bombs and rockets. Sa ngayon, may 3 pang aktibo na ganitong uri ng light attack aircraft ang Philippine Air Force. Subalit posibleng i-phase out na rin ito sa kalaunan kapag nakabili na ng mas marami pang FA-50 fighter jet na higit na mas advanced kumpara sa S-211 Marquette aircraft. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Habang papalapit ang weekend, inaasahan ang pinakamabigat na daloy ng mga sasakyan na pwedeng maranasan ngayong holiday season ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa pagtaya ng ahensya, pwedeng umabot ng hanggang 480,000 vehicles ang babagtas sa kahabaan ng EDSA dahil sa mga last-minute shoppers na dadagsa papunta sa mga mall. Ito ang balita ni JP Nunez. We expect around 480,000 kasi mas matinding traffic pa ang inaasahan sa Metro Manila hanggang sa parating na weekend. Sa huling datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong mga nakaraang linggo, umaabot na sa 464,000 ang mga motoristang bumabagtas sa kahabaan ng EDSA. Sa sitwasyon na yan, bumper to bumper na ang daloy ng mga sasakyan. Pero ayon sa ahensya, sa huling weekend bago ang December 25 ay mararanasan ang pinakamabigat na traffic na pwede pang umabot ng halos 500,000 vehicles dahil sa mga last-minute shoppers. We expect po ito pong weekend, going to the weekend, ito po yung last weekend before Christmas. So ina-expect po natin na marami pa rin pong mga mamimili. At yun naman po, isa rin sa binabantayan natin ay yung mga uuwi po ng probinsya. Hinihikayat ng MMDA ang mga may-ari ng pribadong sasakyan na kung maaari ay gumamit na ng mga pampublikong transportasyon upang makabawas ng traffic. Dahil kapag umabot pa sa 500,000 ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA ay mararanasan na ang walang galawang traffic. Pag po sumobra dyan, hindi na po gagalaw ang traffic sa buong Metro Manila. Yan na nga po yung iniiwasan natin, yung tinatawag nating Carmageddon, kung saan latalos ng lugar sa Metro Manila ay nagiging virtual parking lot. Ayon sa MMDA, meron na silang mga dagdag na personnel na nakabantay sa paligid ng mga mall para magmando ng traffic. Nagsasagawa rin anya sila ng mga clearing operations upang tiyaking walang mga obstruction sa mga mabuhay lanes na siyang nagsisilbing alternatibong ruta kapag tumukod ang traffic sa EDSA. Asahan po ninyo na kami po ay magbabantay dito sa mga areas na to dahil alam nga po natin na tuwing Kapaskuhan dinadagsa po yung mga areas na yan. Kahit na wala pong mall-wide sale na idinideklara yung mga malls, ay talaga naman pong maraming tayong mga kababayan na kahit taga-probinsya ay dito pa rin namimili sa Metro Manila. Samantala, binuksan na ngayong araw sa mga motorista ang West Crame Connector Road. Ito yung kalsada na nasa dulo ng Eisenhower Street na nagdudugtong sa Green Hills at sa West Crame na dating dead end. Ayon sa San Juan City Government, gumastos sila ng nasa 38 million pesos para mabili ang dalawang private property dito habang 20 million pesos naman ang nagasto sa paglalagay ng mismong kalsada, mga pader sa gilid nito at mga street lights. Ayon naman sa MMDA, gagawin itong mabuhay lanes at titiyaking walang mga paparadang sasakyan upang hindi mag-traffic. We had to go through negotiations and expropriation proceedings with them. Ngunit as long as you can prove naman na the objective is for public purpose, ay ano naman yan, kumbaga nagagawa naman talaga within the power naman ng local government yan. At napaka-significant po at napakalaking epekto po nito sa ikaluluwag ng traffic dahil instead nga po umiikot ang mga sasakyan
nagsasama-sama, madedecongest po, lalong-lalo na po yung sa Green Hills area. Bukod dito, binuksan na rin ngayon ng San Juan City ang bagong e-trike system na may ruta mula sa Green Hills hanggang sa PUP San Juan. Meron na ngayong masasakyan ang mga estudyanteng pasahero, gayon din ang mga nurses o pasyente na nagpupunta ng Cardinal Santos Medical Center na dadaan sa rutang ito. Sa mahabang panahon, wala pong masakyan ang ating mga mamamayan na nagtatrabaho within Wilson Street, yung mga nagtatrabaho po sa Cardinal Santos Medical Center, at ganoon din yung mga mag-aaral mula sa PUP San Juan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging mabilis sa publiko ang 40 pesos na bigas na inilunsad sa mga kadiwa ng Pangulo Store. Kaya plano naman ngayon ng Department of Agriculture na ilunsad at palawigin ang 29 pesos na bigas sa mga kadiwa centers sa darating na taon. Ito ang balita ni Mia Alonso. Nag-iipon kami din ng 29 peso rice for the disadvantage natin, 4Ps, PWD, single parent at senior citizen. Baka by same time siguro by end of January, mas maraming lugar na magkakaroon din ng 29 pesos. Planong ilunsad at palawigin ng Department of Agriculture ang 29 pesos na bigas pagsapit ng Enero taong 2025. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patuloy silang nag-iipon ng 29 pesos na bigas upang maging suporta sa pantawid pamilyang Pilipino, persons with disabilities, solo parents, maging sa mga senior citizen. Nauna nang inilunsad sa kadiwa ng Pangulo Store ang 40 pesos na bigas at ayon kay Secretary Chu Laurel, pinipilahan ito ng publiko. Ayon naman sa tendera ng kadiwa ng Pangulo na si G. De Jesus, kahit sila mismong mga tendera nito ay tumatangkilik ng bigas sa kadiwa dahil sa mura nitong halaga, lalo pa kung ito ay magiging 29 pesos pa. Opo, kasi ito po ang sinasayang namin. Ang dami ko kasing anak. Opo. Wala po siyang amoy, maalsa, tsaka maputi. Kumbaga, kung marami ka talagang kukonsumo ng kanin, mas malaking tipid. Ganun naman din po yung ano niya. Malasa, maano naman din po, maayos. Sinasamantalaan nila ang mga ganitong murang bigas dahil ang mga bigas na mabibili sa pamilihan ngayon ay may kataasan na ang halaga. Ganito rin ang nagiging suliranin ni Mang Roberto, 74 years old, biyudo at may 6 na anak. Ayon sa kanya, paisa-isang kilo lamang ng bigas kung sila ay bumili dahil 300 piso lamang ang kanyang kinikita mula sa tip sa mga nagpapapark ng mga sasakyan sa tapat ng isang fast food chain. Pinagkakasya na lamang anila niya ang 1 kilo ng bigas para sa kanyang pamilya na may 6 na miyembro. Kaya laking tuwa naman ito nang mabalitaan ang 29 pesos na bigas na pinaplano ng DA na ilunsad sa Enero. Pinta mo sa kwan, 1 kilo, araw-araw, sa 58. Sa kalati, minsan, sa kalati binibili namin. Ano kami kumakain. Minsan, kinukulang pa nga eh. Mas maganda pa yung murang bigas para at least nakakatulong sa mahirap. Samantala, sa naging panayam sa kalihim, nagbigay ito ng pahayag kaugnay sa lumalabas na issue hinggil sa ma-e-expire na 6 na milyong sako ng bigas na nasa pangangalaga ng National Food Authority. Hindi naman ma-expire yun. Actually, iba doon, bagong deliver pa lang. Karamihan doon, less than 3 months pa. Kasi ang major banata natin ng bilihan was only June, July, August hanggang ngayon eh. So yung iba naman na aging stocks na binibenta natin ng 29 pesos yun sa mga ibang kadiwa centers. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipagtulungan ngayon ang Department of Social Welfare and Development sa mga pampubliko at pribadong sektor upang maisakatuparan ang walang gutom kitchen ng ahensya. Layo nito na matulungan o mabigyan ng makakain ng mga kababayan nating nakararanas ng gutom
o kaya naman ay walang makain. Ito ang balita ni Jed Neresina. This Walang Gutom Kitchen is a food bank kung saan ang private sector at ang public sector magsasanib puwersa para mabawasan ang wastage ng pagkain at matugunan rin ang problema ng kagutuman sa Metro Manila at later on when we expand this type of food banks nationwide. Isa sa prioridad ng Administrasyong Marcos ang mabawasan ang kagutuman sa bansa. Kaya ngayong araw, pinasinayaan ng Department of Social Welfare and Development kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay City. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layo nitong mapakain ang mga Pilipinong nagugutom sa tulong din ng mga pribadong sektor. Sinabi ng kalihim na hinihikayat nila ang mga hotel at restaurant sa bansa na dalhin sa Walang Gutom Kitchen ang kanilang mga sobrang pagkain upang maipamahagi sa mga nangangailangan. Actually, iba-ibang konsepto Meron kasing surplus na luto na, pero meron ring mga food companies na nagdo-donate ng hilaw pa or nasa delata. So lahat yan tatanggapin natin basta pagkain para masigurado natin na yung mga pamilya natin, yung 700,000 na food poor families natin, meron silang matatakbuhan rin pagka kailangan nila ng pagkain. Matatagpuan dito sa Pasay City ang kauna-unahang Walang Gutom Kitchen ng DSWD. Bukas ito araw-araw at maaaring puntahan ng ating mga kababayang nagugutom at nangangailangan ng makakain. Alas 6 ng umaga magsisimula ang operasyon ng Walang Gutom Kitchen at magsasara sa oras na maubos ang lahat ng supply ng pagkain kada araw. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian na nakikipagtulungan sila sa mga eksperto upang masigurong ligtas kainin at masustansya ang mga pagkaing ihahain ng DSWD sa nasabing lugar. 80 benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng pagkain sa unang araw ng Walang Gutom Kitchen, kasama na rito ang pamilya ni Gerald at Mary Jane. Ayon sa may bahay na si Mary Jane, may mga pagkakataon na hindi nakakakain ng kanilang pamilya dahil wala silang pera. Kaya ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan ay malaking bagay para sa kanila. Malaking tulong sa amin. Yung nakakakain kami ng maayos. Kaya malaking tulong po sa amin. Para naman sa kanyang asawa na si Gerald, mahirap kumita ng pera kaya sa tulong ng DSWD ay sigurado na sila'y may makakain sa isang araw. Sa bangketa po ako tulong mo. Kaya malaking pasasalamat ka po dahil sa DSWD, sa Walang Gutom program. Kaya maraming salamat. Dahil po sa malaking tulong nila po sa amin. Ayon sa DSWD, tumatanggap ang ahensya ng kahit anong donasyong pagkain o inumin mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nagnanais magbigay ng tulong sa mga kababayan nating nakararanas ng gutom. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang 13 lugar sa Negros na posibleng maapektuhan ng lahar flow kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan. Samantala, pinagbabawal ng pumasok ang mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone na malapit sa Bulkang Canlaon. Ito ang balita ni Lalaine Moreno, live. Mayang gabi, Lalaine. Anong senaryo ba ang posibleng mangyari at gaano kalawak ang aabutin ng lahar flow kung sakali? Jun, magandang gabi. Ayon sa PHIVOLCS, medyo malawak aabutin itong lahar flow kung posibleng magkaroon ng malakas na pag-ulan dito sa kabukirang bahagi ng Mount Canlaon. Ayon kasi sa PHIVOLCS, noong nagkaraang December 9 ay medyo mas marami itong ibinuga ng Mount Canlaon compared noong June eruption. Kaya ayon sa PHIVOLCS, mas maraming mga LGU ang posibleng maapektuhan o matatabunan ng lahar flow. Ayon sa inilabas na hazard map ng PHIVOLCS, nasa 13 bayan at syudad sa Negros Island, merong sa bahagi ng Negros Occidental at meron din sa bahagi ng Negros Oriental ang maapektuhan ng lahar flow at abutin yan ng mahigit 600,000
na mga individual ang maapektuhan. Nakakaranas na ng manakanakang pag-ulan ang ilang lugar na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanaon. Kahapon, nagkaroon ng mud stream flow sa bayan ng Moises Padilla. At kanina rin ay may mga napaulat rin na mud stream flow sa bahagi ng Barangay Araal, Carlota City. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, wala pa silang natatanggap na ulat na mayroon ng lahar flow sa paligid ng bulkan. Pero hindi nila isinasantabi ang pagkakaroon nito lalo na kapag lumakas ang ulan. Noong December 9, umabot sa 4,000 meters ang inilabas na plume ng bulkan. Abot rin ang ashfall sa ilang bayan sa Negros Occidental, Iloilo, Guimaras at Antique. Umabot rin sa 3.4 kilometers ang lawak ng tinamaan ng Pyroclastic Density Current o PDC mula sa bulkan. Kung umuulan, we would expect na magkakaroon ng lahar kung torrential rainfall kasi again, nung June 5 nga, nagkaroon ng lahar 2 days after the June 3 eruption and mas konti pa lang yung deposit niya kaysa binuga nung December 9. So mas malaki yung December 9, so we would expect na kapag may torrential rainfall, magkakaroon ng lahar. Sa inilabas na hazard map ng PHIVOLCS, 162 barangay o 13 bayan at syudad sa Negros Island ang maaapektuhan ng lahar flow. Kabilang na riyan ang mga nasa La Carlota City, Baguio City, Pontevedra, Pulupandan, San Enrique, Valladolid, Binalbagan, Himamaylan City, Tinigaran, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Tanaon City naman sa Negros Oriental. 644,487 na mga residente ang nanganib na maapektuhan ng lahar flow. Pinapayuhan ng PHIVOLCS sa mga residente sa gilid ng ilog na humanda sa paglikas kapag umulan. Samantala, nagpatupad na ng border checkpoint ang Philippine National Police sa paligid ng 6-kilometer permanent danger zone. May mga nakabantay na barangay officials sa Barangay Robles, Barangay Cabagan at Biak na Bato upang hindi na makauwi ang mga residente. Iyon po yung ginagawa natin na 24/7 na may border tayo sa 6-kilometer danger zone, ma'am. Because zero people lang po tayo doon or wala na pong tao. And at the same time, 24/7 po nagbabantay yung pulis natin. And yun po yung ginagawa na namin. Ongoing din po yung patrolling namin. Nag-house-to-house visit po kami, ma'am. Kung daw may mga importante, ma'am, so sa PNP naton ginaayo, pero updan sila sing ara sa barangay nga mga tanod kag responder para at least kung makakwa sila, makabalik sila dayon. Nagpatupad rin ng rerouting ang mga otoridad sa mga maapektuhang motorista. Pinapayagan ang bawat representative ng pamilya na makauwi saglit pero mula 6 a.m. hanggang 4 p.m. at kung may mga emergency cases. At dapat ay mayroon silang passes. May mga emergency pick-up rin sila sakaling biglang mag-alboroto ang bulkan. Inilikas na rin ang mga alagang hayop ng mga residente tulad ng baka, kalabaw at kambing. Sinisiguro niya nakatali sa damo ang kanyang siyam na kambing ay binabantayan nila ang kanilang mga alagang hayop. Ilamon ka kids nang ginatag sa amon isang di. May mga anom na ganing molasses. Ano gede, budlay kayo eh. Why gede ang ano? May gede ako dito ka sa imo eh. Mga plastar mo gede ang sapat. Si Gerson Pilayo naman, ibebenta na lamang sa mas mataas na presyo ang kanya mga kambing kaysa malugi. Balsi ang diing tipuno na ikutom sa kanding. Kag kung matipo na pasudlan buyer nga mahal. Kaya muna no sa diing. Pero kung hindi nila maano, buwas magalyon dalaw ko ni. May plano mo biligyan na lang? Biligyan ko ginikiti. Huwag naman kumimo kaya kung iba niya sa apat ato na sa Himamaylan. Samantala, June umabot na sa 10,832 families o 44,000 pamilya ang naapektuhan itong pagsabog ng Bulkang Kanaon at umabot na rin sa 4,633 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Pangunahing pangailangan pa rin ng ating mga kababayan na inilikas itong mga tubig, hygiene kits,
mga gamit pangluto at mga face mask. At kanina naman sila ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office na may mga ilang iniliki nga sa biyahe, sa pagkain, sa bago-bagong klima at naninibago sila sa kanilang environment. And muna ating balita mula rito sa La Carlota City, balik sa iyo, June. Klaruhin lang natin, Lalaine, 10,000 families ay equivalent sa ilang individual. Uli, Lalaine, please. Ang affected family, June, ang kasalukuyan ay nasa 10,832 o katumbas yan ng 44,000 individuals. Yan, salamat, Lalaine. At isa lang pagkaklaro, Lalaine, kasi para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, may nabanggit ka kanina na kabukiran. Ito ba'y salitang Bisaya? Kasi sa kabukiran, sa Tagalog, ito'y bukid sa amin, patag yun. Pero sa inyo ay bundok ba tawag nun? Tama ba pagkakaintindi ko, Lalaine? Tama, June, no? Kasi ang geography kasi nitong Mount Canlaon, lalo na sa paligid ng Bulkang Canlaon, talagang bulubundukin, June, no? Pero sa amin yan, kabukiran sa Ilonggo term. May mga ilan kasing mga residente pa doon, no, na mga nakatira sa paligid ng bulkan, yun nga ay part ng kabukiran, especially dyan sa Canlaon City at may mga areas dyan, June, no, na kumbaga yun yung pinakalubhang affected ng pagsabog ng bulkan kasi ayon sa PBOX noong nakaraan ay nasa 3 to 4 kilometers mula doon sa bulkan umabot yung pyroclastic density current at yung pagbuga ng abo. So kung magkakaroon ng malakas na ulan, talagang posibleng magkakaroon ng lahar flow. Alright, maraming salamat sa pagkakalaro. Lalaine Moreno, naguulat ng live mula sa La Castellana, Negros Occidental. Inisyuhan na ng sabpina ng Commission on Elections o COMELEC ang 3 barangay officials sa Makati City dahil sa election offense. Partikular ito sa mga barangay na kabilang sa mga nailipat ng jurisdiksyon mula sa Makati City at ngayon ay sakop na ng Taguig City. Huwag na ito ng walang habas na pag-i-issue ng barangay certificate upang gamiting dokumento sa pagre-rehistro ng mga botante, partikular ang transfer of registration. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 3,300 ang na-question at hindi inaprubahan ng Election Registration Board ng Makati City. Yung pong sa Makati, nag-issue na po ang aming law department ng sabpina. Pinapasagot na po namin yung 3 barangay officials para sa kasong criminal election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung pong tungkol sa referral naman, sinulatan na rin po namin ang DILG para sa kasong administratibo. Ilan pang lugar sa iba't ibang lugar sa bansa ang iniimbestigahan pa ng COMELEC kaugnay sa paggamit ng barangay certificate para sa voter registration. Hindi alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nanggagaling ang issue ukol sa umunay loyalty check sa hanay ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon si Commander-in-Chief, wala namang loyalty check na nagaganap lalo na kung nagpapatawag siya ng command conference. Hindi ko naintindihan yung terminology na yun because I don't know how you conduct a loyalty check. At least not when you call a command conference. It's just, I don't know, it's just a silly, because in the military, in the police, we don't have that. Sa ngayon, ayon sa Pangulo, nananatiling matatag ang gobyerno sa gitna ng mga ingay sa politika. We're quite stable. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Nagsasagawa na ng manhunt operation sa mga tauhan ng Philippine National Police laban sa 4 na dating tauhan nito na nanloob sa bahay ng isang dating guro sa Imus, Cavite. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang 6 ay mayroong warrant of arrest sa kasong robbery extortion.
8 pulis ang nakasuhan sa naturang panloloob. Isa sa mga ito ang nahuli ng CIDG sa Lucena, isa ang nakapagpiyansa na at 6 pa ang pinaghahanap. Lumabas po yung warrants of arrest against sa 8 po na dating pulis ay wala na po sila sa custody ng PNP after po yung ma-serve sa kanila yung kanilang dismissal order. So out of the 8 po na pinangalanan dun sa warrants of arrest, isa po ang naaresto doon ng CIDG sa Lucena at kasalukuyang pang nakakulong. Yung isa po doon na nag-iisang babae ay nakapag-bail na po. So 6 na lang po yung hinahanap ngayon. Kausap ko po kanina yung Provincial Director po ng Cavite, si Colonel Dwight Alegre, at nagmamanhunt operation na po sila, katuwang po yung CIDG para po malocate at mahanap po itong 6 na nagtatago na po ng mga dating pulis. Hindi lamang African Swine Fever o ASF ang mahigpit na binabantayan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Baguio City. Isang sakit sa kabayo na kung tawagin ay equine infectious anemia ang iniiwasan na makapasok sa lungsod dahil malaki ang magiging epekto nito sa horseback riding tourism sa lungsod. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Ang sakit na yun is equine infectious anemia or EIA. So yun ang pinaka-top priority natin na binabantayan in terms of horses dito sa atin or sa buong Pilipinas. So buong Pilipinas po nakabantay sa sakit na yan. Kaya mga quarantine, yung mga borders natin, chinecheck lahat ng papel ng mga kabayo. Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga kawani ng City Veterinary Office ang pagpasok ng sakit na equine infectious anemia o EIA sa mga kabayo. Ang EIA ay isang uri ng virus sa mga kabayo. Karaniwang nanggagaling ang mga kabayo na ginagamit sa turismo dito sa Baguio, sa Laguna at Pangasinan. Malaki kasi ang magiging problema kapag napasok ng nasabing sakit ang horseback riding tourism ng lungsod. Before kasi nalaman namin yung EIA during sa isang karerahan doon na inakyat nila dito sa Baguio yung kabayo. Nakita namin, okay naman, yan, may EIA, may EIA. Pero hindi namin alam yung worst thing na mangyayari pala sa kabayo mo kung may EIA na. Yun, may nahawa yung mga kabayo namin sa Right Park. Kaya doon po, yung mga iba namatay, bumaba yung immune. Matatandaan, nasa 27 kabayo ang namatay dahil sa virus na umatake sa Baguio City mula Marso hanggang Abril ng taong 2021. Isinalang sa euthanasia o isinailalim sa isolation ang 21 kabayo sa Right Park at Camp John Hay sa Baguio City matapos natamaan ng virus infection. Nagpositibo ang mga kabayo sa equine infectious anemia habang ang iba ay may bacterial infection. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pangangayayat at pagdurugo o pamamaga ng dibdib o paa ng kabayo. Ang EIA ay hindi nakakahawa sa mga tao pero isa ito sa mga notifiable disease na kabilang sa listahan ng World Health Organization na kailangang mai-report sa mga otoridad. Sa ngayon, 300 kabayo sa Right Park at Camp John Hay ang ginagamit sa turismo at isa sa mga ikinukonsiderang pangunay atraksyon sa lungsod. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, hindi ba kayo nagtataka bakit pag mag-check-in kayo sa hotel, laging 2 PM ang check-in at pag mag-check-out ka naman, laging alas 12? Ano kayang dahilan? Narito po ang paliwanag. Ang checkout time na 12 noon ay para bigyang oras ang housekeeping team na linisin at ayusin ang kwarto. Hindi lang basta walis at punas ito. Kailangan ma-prepare ang buong kwarto para magmukhang bagong tirahan ulit. Isipin nyo,
Kung ang check-out ay 12 noon, may 2 oras ang staff para linisin, ayusin at i-check ang bawat detalye ng kwarto bago mag-check-in time na 2 p.m. Ang time gap na ito ay mahalaga rin para sa hotel management. Dito inaasikaso ang mga late check-out, early check-in requests at last-minute bookings. Ang resulta, malinis, maayos at welcoming na kwarto para sa susunod na guests. Kaya, next time na mag-check-in ka ng 2 p.m., tandaan, may oras na inilaan para masiguro ang best stay experience mo. So yun pala ang dahilan. Ngayon alam na natin na kaya gano'n ang mga oras ay para mas maranasan natin ang best experience lalo na kapag nag-check-in tayo sa mga hotel. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Word of the day na narinig ko ngayon sa mga balita. Inefficiency, budget. Ganun lang, di ba? Inefficiency and budget. Oo, dalawang PhilHealth, education, di ba? Yun, dalawang ahensya. Pero kasi sa PhilHealth, parang sa akin kasi parang insurance talaga yan, di ba? Parang tayo, pag nagbayad tayo ng PhilHealth, hindi mo pwedeng bawiin yun. Oo. Parang hindi mo nagamit ngayon, hindi mo babawiin. Mas mainam nga yung, di ba, sa insurance. Pag, iba makikinabang, ibig sabihin. Pag hindi mo nagamit, matuwa ka dahil may makikinabang nun na mas nangangailangan. Yes, mas nangangailangan. Dapat ganun din sa gobyerno. Kung babawiin, kasi insured nga yun, di ba? Paano yung, yun lang naman, insurance kasi. Yun nga eh. Ito na po, mga ating mga kausi. Mahirap. Kasi ako di yung maangal, di ba? Oo. Yan. Shoutout po sa ating mga kausi na sina Rita Martinez, Lucky Artusi at Aaron De La Cruz. Sa inyo rin, Joel Dolfo Felicitas, Penaranda at Joarden Galvezon Hernate. At sa mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 12:10 na nagsasabi, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpaunan ng isa't isa ang iba. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.